Nakakaiyak, nakakakilig, nakakatawa, nakaka-inlove. Dear MOR. Dear MOR, magandang tanghali sa inyo, Popoy at Bea. Hello na rin sa lahat ng nakikinig ng Dear MOR. Fan na fan niyo po ako. Panahon pa ni Baby Girl Hasmin ay nakikinig na ako sa inyo. Pakitago na lang po ako sa pangalang Sol. 41 years old at isa po akong karinderya owner dito sa Cavite. Popoy at Bea, napa-message ako sa inyo ngayon kasi nais kong ibahagi ang kwento ko at ng aking asawang si George. Isang jeepney driver ang asawa ko at ngayon stable na ulit ang pamamasada niya. Matinong asawa naman po yung lalaking yan. Malakas nga lang sa inom pero nakakapagbigay naman sa pamilya kapag kailangan. May bisyo pero responsable naman. Hirap man kami sa pera, Popoy at Bea, nagagawa naman namin ang paraan na makaraos. Magutom na kami mag-asawa, basta hindi ang dalawa naming mga anak. Lagi naming inuuna ang kapakanan nila. Lalo na yung panganay namin na nasa kolehiyo na ngayon. Popoy at Bea, nagka-problema lang naman kami nung tamaan ng pandemya ang Pilipinas. Hindi nakabiyahe ng halos 1 taon ang asawa ko. Doon na nga kami nagsimulang mabaon sa utang. Wala kasi akong negosyo pa noon kaya wala rin akong maitulong sa asawa ko. Buti na lang talaga nairaos namin kahit papaano. Noong lumuwag-luwag ang mga restriction, kumuha ako ng mga palabalaba na ganyan para lang may pera akong hawak. Popoy at Bea, ang asawa ko naman kinapalan na ang mukha at humingi ng tulong sa mga kapamilya niya sa Bulacan. Nakahinga kami ng maluwag noon unti-unti. Nakabawi kami sa problemang pinansyal namin. Nakabawas kami ng utang kasi bukod sa paglalaba, sinimulan ko ring magluto-luto ng mga lutong ulam na siya ko namang nilalako sa mga kapitbahay. Kapag talaga nahaharap ka sa hamon ng buhay, matututo kang kapalan ng mukha at lumunok ng pride. Wala naman kasing tutulong sa amin, kundi ako at ang mister ko lang din. Kaya nga masayang-masaya akong sabihin na kinaya namin. Wala kaming tinapakang tao o kaya naman naagrabyado. Kaya nga medyo nagulat ako nang biglang pumutok ang balita ng asawa ko daw na si George ay may ginawang kasalanan sa akin. Nakarating sa akin ang balita na meron daw kabit ang asawa ko sa Bulacan. Nangyari daw ang lahat ng yon nung napadalas ang pag-uwi-uwi ni George sa probinsya niya. Ayon sa mga tsismosa sa paligid, may nakakita daw kay George na may kalampungan sa Bulacan. Grabe daw kung makakapit yung kabit ni George. Daig pa daw ang linta. Popoy at Bea, iba't ibang bersyon ng kwento ang nakarating sa akin. Pero imbis na magalit ako sa asawa ko, tinuon ko ang oras ko sa pag-alam kung sino ang nagpapakalat ng chismis. Dear MOR, ang mga kwento ng puso mo. Mga kapamilya, oras na natin. It's 26 minutes makalipas ang alauna ng hapon at yan nga po ang unang bahagi ng kwento ni Ate Sol at ni Kuya George kasama ang kanilang dalawang anak na talaga namang itinataguyod, no? Kahit na mahirap yung buhay, laba-laba, luto-luto para makasurvive nung pandemic. Taas po ang kamay ng mga ginawa rin yung mga ganyan. Mga kaliwat kanan ng mga racket na pa-online seller siya, na pagkamalang scammer, pero hindi, sige, push lang, 'di ba? Pinush lang. Pero meron din talaga mga taong magpupush sa atin, 'di ba? Doon sa boundaries
lalo na nung ating pasensya, Bea. Lalong-lalo na yan. Mali eh. Mali yung ganyan, ano? Ayan, dahil para daw yung nagbalita na si George ay merong parang linta na kalampungan sa Bulacan. Sorry. Oo, pero ang alam ko, yung Malinta exit ay sa Valenzuela yan. So hindi sa Bulacan yun. Bago ka dumating ng Bulacan, Valenzuela muna. Yan, dun ang Malinta. Ayan, sa Valenzuela, hindi sa Bulacan. Kaya kung sino man nagsasabi ng chismis na yan, mali. So, Mali. anong una kong papatulan, Popoy? Ikaw o yung letter sender natin? Oo. Bahala ka. Ay, pero eto ha, alam mo, well, una sa lahat, I really see nag-start as a happy marriage nga naman talaga na nagtulungan throughout the pandemic. Kaya clap tayo dyan para sa mag-asawang si Sol at si George. Oo na talagang tinaguyod na makasurvive nung mga pandemic era, ganyan-ganyan. So anyway, okay, tapos na tayo. Punta na tayo sa ano. Ngayon, Popoy, ngayong dun sa issue na ang dami daw kasi nakakarating na iba't ibang version sa kanya. So ibig sabihin, mula sa iba't ibang mga tao, ang dami niyang mga ang dami niyang mga source. Pero eto mga kamorkada, eto Sol ha, kapag kami mga ganyan mga bagay na may nakakarating sa inyo mga chika-chika, chenes-chenes, ako agree ako dun sa ginawa ni Sol na teka lang, wag mo munang susugurin aawayin i-confront yung asawa mo. Siyempre kailangan kumalap ka muna ng impormasyones. Diba? Kailangan, kung meron man kung meron ka man talagang ikakalap na impormasyon. Kaya, kung sino man Sol, kung sino man, o yung mga kamorkada na may ganyang karanasan, ang daming nakarating na chika sa inyo, isa-isa nyo munang kausapin yung mga nagpaparating ng chika sa inyo. Kunin nyo yung statement. Ay, talaga, parang pulis Kunin nyo yung statement, tapos, syempre huwag kayong magmukhang, huwag kayong magmukhang galit. You have to pretend na kahit nanggigigil ka sa loob, kailangan kalmado ka. Kasi pag kalmado ka, makukuha mo yung impormasyong kailangan mo, sasagutin nila yung tanong mo nang wala silang takot. Kasi nakikita nila na kalmado ka, di ba? E di, tanong ka lang, tanungin mo lahat ng yan, lahat ng pwede mong itanong. Tapos ipagkumpara mo kung ang tawag dito, saan sila nagkakapareho, saan sila nagkakaiba, ganyan-ganyan. Pero ang pinaka-number 1 na tanungin mo sa kanila, saan nyo ba nakuha or saan mo ba nakuha, kumars, kumpare, yung balitang yan, ganyan-ganyan. Kailangan talaga, tama yun, kailangan tumbukin mo muna. Kasi meron, hindi naman pwedeng lahat yan sabay-sabay nagpunta ng Bulacan, di ba? Para at unless, Bea, meron silang excursion. May excursion na sinamahan. Diba? I do believe, definitely. Isa siguro o dalawa ang talagang source niyan. At yung dalawang yun, magkasama pa yun. Diba? Kung sakali mang totoong may nakita sila sa Bulacan. So tama yun, tumbukin mo muna, alamin mo muna saan nanggaling. Kasi kailangan mo ma-confirm kung true, para kapag hinarap mo yung Diyosawa mo, again, pag ito, hinarap mo yung Diyosawa mo, kalmado ka, hindi ka nag-aakusa, pero ilalatag mo yung problem solving na kailangan yung gawin. Diyosawa bells. Meron nakalating naulat sa akin. Ulat? Ano nakalating? Ano yung nakalating? Ano nakalating yung balita sa akin? Meron nakarating. Merong nakarating Ayan. Sa akin na ganito, ganyan, keme-keme, chenes-chenes. Tapos, sabihin mo yung source. Si ganito ang nagsabi ng ganyan. Mister, ano ang masasabi mo? Ngayon, syempre, kailangan mong basahin, Sol, o mga kamorkada. Kailangan mo yung basahin yung facial expression, yung body language, body movement, kung sino sa kanila talaga yung parang nangangatog o hindi makasagot na maayos, hindi makasagot ng diretso, ganyan-ganyan. Pero first part pa lang kasi to, no? Hindi natin alam, baka ginawa na yun ni Sol or kinonfront na niya yung asawa niya. Hindi pa. Di ba sabi niya hindi pa? Hinahanap pa niya. Tama yun, na mangalap ka muna ng impormasyon. Kung pag-confront, dapat meron kang ebidensya, ganyan. Meron kang hawak na, alam mo yun. Lalo na kung alam mo naman na naghahanap buhay nga yung asawa mong si George para doon. Sabi nga ni Sol, meron ding bisyo naman. Hindi naman perpektong tao, hindi naman perpektong asawa si George, pero
meron siyang responsibilidad, 'di ba? Nabilib din naman siya, umiinom din naman, pero talagang ang para sa pamilya ay para sa pamilya rin. 'Di ba? So he's a good provider. Kaya mahirap din naman yung basta maniniwala ka na lang sa mga sabi-sabi sa tabi-tabi, 'di ba? Na lalo na nung during the pandemic days, yung iba ay hindi ho nakakuha ng employment, online employment, yung iba natigil. Kaya yan ho ang kanilang pinagkakaabalahan. Yun hong magchismis. Diba? Lalo na sa mga magkakapitbahay. At kapag ka nangangawit na nga sa kauupo at kanonood ng mga video sa loob ng bahay, lalabas yan para makahalukip-kip na ganyan. Habang inaantabayanan din yung dating ng barangay tapos naka-face mask pa. Oh, kumusta na? Ay, naku, kami nga hirap na hirap din dito. Pare-pares naman tayong sitwasyon. Diba? Pare-pares naman tayong nahihirapan mag-grocery, nahihirapan mag-ano. Kaya gumagawa ng ibang kwento. Intindihin na lamang po natin yung mga taong ganyan. Kasi nga may oversupply ng laway sa bibig. At nakaka-choke yata para sa kanila ang itikom ang kanilang mga bibig. Kung sino man nagpapakalat ng mga chismis na yan. Isipin nyo na lang na mamamatay po sila. Diba? Kaya yung lason ibinabato nila sa iba. O yung lason ng mga kwento ibinabato nila sa iba. Ayan, pero Bea, no? Venom. Of course, hindi mo naman basta i-invalidate yung mga ganito mga kwento. Lalo na, at hindi lang isa, hindi lang dalawa yung nagsasabi. Pero sa akin lang ha, sa akin lang. Kapag ka ganyan na may narinig ka, halimbawa, oh, ito raw si, merong ganito. Tapos meron ka na naman narinig, o iba na naman nagsabi, ano yung version nun? Pero kapag ka magkakaiba naman yung version, alam mo yung may dagdag bawas ka ng nararamdaman, teka lang, chismis yan. Diba? Chismis yan malamang. Kasi nag-iiba-iba yung version eh. Diba? Pero kapag iisa lang yung pangyayari, may pinupuntahang bahay, doon sa ganitong ganyan-ganyan. Doon, nakikita sila ron, nakita sila na naglalampungan, naglalandian, ayan, tapos iisa lang talaga, magkaibang tao, ibig sabihin, it must be true. Pero hindi pa rin unless proven otherwise. Ayan. Mahirap wala ka talagang mapapatunayan pa unless, alam mo yon, dumating na sa point talagang magkakalaglagan na magkakaalaman na ng harap-harapan. Ayan. Kita mo? Sabi ni Joyce Talvame, totoo yan, Popoy. Nakikichismis yung iba kung may ayuda bang darating. Diba? Actually. Teka, basa tayo ng comment po, Si Kate Lazaga, teka, ang haba ng comment niya, pero sige, basahin natin. Sabi niya, sa paupahan po, pag may problema po, minsan yung mga taong tinatanong ko, iba din po yung sinasabi. Kaya mas maigi na kung tatanungin at i-interviewin ay yung taong involved mismo para hindi magkamali. Kasi pag ikaw mismo ang nag-imbestiga, walang dagdag o bawas sa istorya ng sitwasyones. So parang kung si Sol lang dapat ang mag-iimbestiga, dapat yung susundan niya, yung Diyosawa niya pagpupunta ng Bulacan Chi. Ganoon Chi ba yun, Chi? Mas maigi kung ganun kalala na yung chismis eh. Tsaka hindi, Bea, makikita mo naman yan sa kilos ng tao, sa kilos ng partner mo, lalong-lalo na. Diba? Not necessarily yung nagpapabango bago umalis ng bahay. Ano ba naman yung meron niyang pabangong baon? Diba? Yung mga ganyan. Hindi yung ganun. Makikita mo yan. Iba yung gilas, iba yung dating kapag ka paalis at papunta kung meron man chicks. Iba yung bihis, iba yung lang kapag ka mga tropa lang naman talaga yung kasama. O kaya magtatrabaho lang. Iba ang datingan talaga kapag ka magtatrabaho lang o may tatrabahuhi. Ganun. Iba yung preparasyon Oo, correct. Oy, eto sabi ni may sinabi dito si Julius Escanilla ba to? Teka lang kasi sabi ni Julius Escanilla, sabi niya, buti na lang sa amin, iba yung term ng kabit, hindi siya masama. Pag nangangabit ka, matulungin ka. Anong dialect yan, Julius? Pakiklaro. Kasi baka mamaya, di ba? Ang ibig sabihin pala nung kapitbahay, yung kauna-unahang tsumika, ito palang si George, nangangabit, yung pala tumutulong, di ba? Ibig sabihin, baka iba rin ang pagkakaintindi, Okay. Oo, anong dialect yan, Julius Escanilla? Pakiklaro sa amin. Ko-confirm namin.
Si Ann Trinidad nagpadala sa atin ng 5 shekels. Ayan, shekel. Uy, maraming salamat. Shekel. Thank you, Auntie Ann Trinidad. Si Renny Boy, sabi niya, balita ko ang ganda raw ni DJ Bea sa personal. Oo naman. Malalaman niyo po yan sa, lalo na kung makakabisita naman po kayo sa Batangas City sa Sunday. Ayan, nandyan po ang Team Dear MOR, kasama rin ang ating mga kapamilya para sa Kapamilya Caravan. Ayan, at basta wag lang pong wala lang pong tulakan, wala lang pong siksikan, lahat naman po ay mapagbibigyan. Wag niyo po kaming pagkaguluhan ng gusto. Oy, para po sa mga hindi pa nakakaalam, sa July 23 kasi, 5 p.m., magkita-kita po tayo sa SM City, Batangas. Okay? Makakasama po natin yung mga, ang tawag dito, mga kapamilya stars po natin doon sa, teka, asa na ba yun? Ayan, yung cast po ng Nag-aapoy na Damdamin at Pira-Pirasong Paraiso. Ayan, makakasama. Makoy, flashy kills mo nga para baka isipin nila ino-offering lang natin si Tinte. Totoo yan. Makakasama niyo po kami SM City, Batangas. Makikifiesta po kami sa Sublian Festival. Ayan. Sublian Festival. Sunday po yan. Sa Sunday na. Sa Sunday na yan. Okay. At nako, wag po kayong dahil kasama po natin si Makoy. O kaya pila-pila lang po para sa mga magpapapicture kay Makoy. Ay, pwede rin. Siyempre, pag natin hindi nagkikita-kita, puro online tayo. Sa totoo lang. Diba? Thank you kay Label. Sabi ni Label, kaway-kaway dito sa amin sa Malinta, Valenzuela City. Ayan. Hello po sa inyo. Malinta talaga. Yan, sa Valenzuela yan, yung Malinta. Ayan. Mark Lester Kinidad, sabi niya, ang maipapayo ko lang ay huwag ka agad maniwala sa chismis. At higit sa lahat, makiramdam sa sitwasyon, mag-research at puntahan ng pasorpresa. At kung makita mo na tama nga yung suspetsya, di gawin mo, kausapin mo nang meron pa rin namang diplomasya. 'Di ba? Ayan. Kaya akala ko nga dito, mag-research, mag-gather ng ebidensya, mag-testing. Ayan, at gawin sa science laboratory. Kunin ng mga ebidensya doon. Science laboratory. Okay. Uy, si Jayzelyn sabi niya gusto daw niyang gumora o sama daw kay Seryo. O magkita-kita kayo. O mag-eyeball-eyeball na kayo tapos doon kayo pumunta. O, di ba? Kita-kita tayo doon. Sana magkita-kita nga po tayo doon mga kapamilya. Ayan, pero sa oras nga ho nating 39 minutes makalipas ang alauna ng hapon ang second part nitong hashtag Dear MOR. Uy, Mare. Uy, Mare. Ano to? Uy, Mare, alam mo ba, ang gawa mo. Ayan. Ayan, pero si Mervy Luna nakikinig sa atin ngayon. Thank you so very much. Ayan, sa Instagram ko siya nag-message. Thank you, Mervy. Ayan, nasaan bansa ka ba? Ayan, i-share nyo pa ng i-share ang ating kwento, ang inyong mga reaksyon, hihintayin na mamaya habang kumukulog sa amin dito sa Marikina, mukhang babagsak ang malakas na ulan. Ang dilim na. Kaya sige, ratsadahin na natin ang second part ng kwentong ito. Kasama niyo po kami, ako po si DJ PDJ Popoy, that's my Guapopoy. And of course, Gorgeous B, Bea Bells. Popoy at Bea, siguro ang iniisip niyo ngayon, bakit hindi ako nagalit kay George? Bakit kaya mas inuna ko pa ang paghahanap sa nagpapakalat ng chismis? Ganito kasi yan, Popoy at Bea. Alam ko kasing hindi totoo ang mga kumakalat na balita. Yung mga panahon na nasa Bulacan si George, kasama niya ang utol kong si Efren. Kaya kung magloloko mang itong si George, ako ang unang makakaalam. Tsaka syempre, tinanong ko rin ang asawa ko mismo kung totoo ba ang balita. Sabi naman ito sa akin, hirap na tayo sa buhay tapos magloloko pa ako.
Tama naman si George. At mas paniniwalaan ko si George at ang utol ko. Loyal sa akin yan pareho. Kaya ngayon, ang kailangan kong alamin kung sino ang nagpapakalat ng chismis. Popoy at Bea, dito na nga papasok sa eksena ang babaeng itago na lang natin sa pangalang Marites. Itong si Marites, kabarangay namin dito sa Cavite. Ngayon ganito, isa si Marites sa mga napag-utangan namin. Sa kasamaang palad, siya yung huli naming nabayaran. Medyo nagkabatuhan pa kami ng masasakit na salita noon. Humingi naman ako ng tawad. Ako ang may utang eh. Sabi ko sa kanya, basta may pumasok na pera, babayaran ko siya kaagad. Malinaw yun. Talagang minalas lang at tumagal ang pagbabayad namin sa kanya. Popoy at Bea, para malinaw lang ha, nabayaran na namin si Marites. Wala na kaming utang sa kanya. Malinis ang konsensya ko. Kaya nga hindi ko malaman kung bakit siya nagpapakalat ng chismis na may kabit ang asawa ko. Nakakainis lang, Popoy at Bea. Inaanak ko pa naman yung isang anak ni Marites. Kumari ko pa naman tapos sinisiraan pa ako. Sa totoo lang, hindi lang ako ang sinisiraan niya. Gusto niya pang magkagalit kami ng asawa kong si George. Nung nalaman ko na nga na si Marites ang nagpapakalat ng balita, agad ko itong kinumpronta. Makailang beses akong pinigilan ang asawa ko na wag ko daw sugurin si Marites. Pero sobra na yung natanggap ko mula sa mga chismis na pinakalat niya. Popoy at Bea, hindi pa man ako nakakalapit sa bahay ni Marites, kumukulo na ang dugo ko. Muli, kung may nakikinig man dito na nakakaalam ng nangyari, humihingi ulit ako ng dispensa. Kung nakakasugat lang ang boses, matagal nang dumanak ang dugo sa bahay nila Marites. Talagang back and forth kami sa sigawan. Doon ko na nga nalaman na masama ang loob nitong si Marites sa amin kasi kumari niya daw ako, pero siya pa yung napili kong huling bayaran. Kaya nung nalaman daw niyang puro uwi sa Bulacan ang ginawa ni George, gumawa daw siya ng kwento na pinupuntahan ng asawa ko ang kabit niya sa Bulacan. Pasalamat na lang talaga si Marites na dumating agad ang asawa ko dahil kung hindi, baka ngayon kalbo na siya sa lakas ng kapit ng kamay ko sa buhok niya. Siyempre, nagkabaranggayan ng dalawang partido at doon na nga natapos ang lahat. Ang akin lang kasi, kung nabayaran ka naman, nahuli man, wala kang karapatang manira ng kapwa mo, di ba? Anyway, hanggang dito na lang muna ang kwento ko, Popoy at Bea. For the record, walang kabit si George. As in. Subukan lang niya magkaroon ng kalaguyo ay tsak, na KKK ang aabutin niya sa akin. Maraming salamat sa pagpili ng kwento namin ito. Pag may utang, pwedeng pag-usapan, okay? Huwag manira. Pangit yun. Muli, maraming salamat at more power sa inyo, Popoy at Bea. Ganun na rin sa team ng Dear MOR. Lubos na gumagalang, Sol. Dear MOR. Ang mga kwento ng puso mo. Mga kapamilya, oras na natin. Oras na para bayaran ng UTA and GMO. Utang mo. Ayan, Utang 49. Utang mo, okay. 1:49, yan po ang ating tamang oras. Ang galing naman ni Bernie Batin. Pinapanood ko yung video niyan. Lumayas ka, lumayas ka. Yan yung mga ganyan niya. Ano po yun? Ganun yun. Ano yun? Thank you, Bernie. Galing ha. In fairness.
Diba? Yun naman pala po ang nangyari. Kamorkada, yun naman pala ang ganap China. Confident ang Lola Sol nyo sa loyalty at pagiging faithful ng Diyosawa niyang si Daddy George. Yes. Diba? Yan yung masarap na feeling. Yung confident ka talaga sa faithfulness ng Diyosawa mo. At kaya naman pala, may nagpapakalat na chismis, samaan pala ang samaan ng loob pala ang nangyari na usong-uso po utang na loob. Usong-uso talaga yan, lalo na dun sa mga lugar na very close at alam mo yon yung magkakakilala talaga lahat sa isang barangay. Alam mo yon parang isang buong pamilya na, yung isang buong barangay. Usong-uso talaga ang samaan ng loob. Ang dami na po nating nabalitaan na barangay, nauwi sa demandahan, nauwi sa sabunutan, yung mga ganyang samaan ng loob. At syempre, ang isa talaga sa, alam mo yon number one source ng samaan ng loob ay pera. At yun nga, may kinalaman ito sa jutangi pala ng bonggang-bongga. Alam mo, Bea, kaya minsan ang hirap ding ang hirap mangutang doon sa, sabi mo na, ayan, kumare. Magkumare pala talaga sila. Kaya naman pala hashtag Dear MOR, Hoy Mare. Okay, nagsimula sa utang ang lahat. 'Di ba? Na minsan, alam nyo, pipiliin nyo talaga yung utangan ninyo. At lalo na, pipiliin nyo yung pauutangin ninyo. Dahil yung ibang pinapautang ay talaga mauutak din. Yung mga matatapang pa nga, pagka maniningil ka na, kapag kailangan mo na matatapang na. Pero to be fair with Sol and George, sinabi nila na na-delay at huli nga nilang nabayaran itong si Marites. Ayan, kaya sana kayo mga nangungutang. Okay, ito lately, okay, meron yung mga online pautang na mga nangyari na meron pa yata mga ipinadala mga kabaong, 'di ba? Para mapahiya at yes, may mapahiya, matakot yung mga kapitbahay. I mean, for the it's nakakahiya. Okay, nakakahiya yung ganoon para sa taong mga nangutang. Pero yan ho dapat na pag-uusapan. 'Di ba? Yan naman ay dapat na kasi Bea, alam mo ang hirap ding mag-judge dahil iba-iba rin talaga ang ugali ng mga ng mga nangungutang minsan. Yung iba utang kalimutan talaga. Hangga't hindi mo pinapabarangay hindi na rin talaga magbibigay. Okay? Ayan, pero let's stick with this story. Ayan na si Sol at si George, 'di ba? Na nalaman nila na nang dahilan dun sa utang na wag naman po. Lalo na nga at sabi nyo nga magkumari kayo, ganyan. Kasi yung utang pwedeng ang mabayaran, pwedeng mapag-usapan kung mahuhuli mang mabayaran, madedeliman. Pero yung sirain mo yung tao, mind you, yung sinira mong tao na nambababae ka mo, wala, nagtatrabaho lang naman siya na maayos pero may dalawa siyang anak na napapahiya. Okay, na napapahiya sa ibang tao na, ay, yung tatay mo ganito, ay, niloko niya yung nanay mo. Wag pong ganun. Mag-isip muna tayo bago tayo gumawa ng hakbang. After all, ano ba naman yung Mare? Ay, nako, basta kailangan siguro araw-araw kahit maghulog ka ng ganitong halaga para mabuo mo na yan. Ayan, sigurado. Alam mo yon, doon na yung pag-uusap, hindi yung nagpakawala ka ng mga salitang alam mo namang hindi totoo. Ewan ko lang, Bea, kung anong klaseng sikmura meron yung mga taong ganyan. Yung nagpapakawala ng mga balita na hindi naman totoo. Oo. At saka, siguro, etong kasing si Marites, eto sa nakikita ko kina Sol at kina George, kaya nila hinuli itong si Marites. Kasi kilala nila siguro si Marites. Sa pagkakakilala nila, kumari nga, di ba? Mabait at willing to wait. Kaya hinuli nila kasi kakilala nila ng personal yon. Uunahin nila siguro syempre yung mga hindi nila masyadong kakilala kasi hindi nila kabisado yung ugali ng mga tao na yun. Baka mamaya, katulad ng in-example natin kanina, magpadala ng mga threats o di naman kaya, alam mo yon, sugurin sila sa bahay. Ipapahiya ka na talaga. Diba? Oo, hindi nila kilala yung mga tao na yun. Kaya siguro inuna nila at hinuli nila itong si Marites kasi alam nila hindi gagawa sa pagkakakilala nila nung una, hindi gagawa ng masama si Marites. And siguro Marites failed to see that angle kasi ang nasa isip niya
aba, hinuhuli niyo ko ha? Feeling kasi ni Marites, parang nagulangan siya or something like that. Kasi inuna yung mga ibang tao, imbis na siya. Pero ang nakakaloka lang nito, no, kinlaro naman ni Sol na nabayaran, pero ginawa pa rin ni Marites na, ano tawag dito? Gumante. 'Di ba? Gumante pa rin at nagpakawala pa rin ng mga chismis na mga ganyan. It only shows talaga, Popoy, no, na makikilala mo talaga ang isang tao kapag kausapang pera na. Na pwede all this time ang ganda-ganda ng samahan nyo, ng friendship nyo, kasi happy-happy lang 'di ba? Naging ninong ka pa nga, ganyan-ganyan. Pero pag naglabas na ng pera, doon na talaga lalabas yung tunay na kulay ng isang tao. Pero Bea, no, ito lang rin, sana maging malinaw sa ating kung sakali manghihiram tayo. Okay, manghihiram tayo kay kumare, kay kumpare, di ba? Alam niyo, sa ate mo, sa kuya mo, ganyan pa nga, kalapit yung iba, o sa nanay at tatay mo. Alam niyo, ang utang ay utang. Kailangan niyang bayaran. Okay? Ayan, pero wag niyo rin namang gagawing lisensya palagi na, to naman, hindi ka naman iba eh. Ha? Meron kasi tayong mentality na ganun eh, na kaya mo dinidelay kasi hindi naman iba, kamag-anak ko naman, o kaya naman, ayun nga, kumari ko naman yan. Alisin nyo sa mentality nyo yan. Okay, kung ano yung usapan, kung sakaling meron kayong date ng usapan ng bayaran ng utang, bayaran nyo. Kung kulangin man, maghulog ka pa rin dun sa araw na yun. Diba? Definitely. Tama yan, Isipin nyo kahit sa mga credit card po, ganyan. Diba? Kahit sa pagbabayad ng sasakyan, ganyan. Kapag ka sumobra ka dun sa araw, merong penalty agad yun. Diba? Pwede ka pa bang umapila? Meron siyang ilang % na penalty, karagdagan? Hindi. Diba? Hindi na pwede. At sana ganun din ang mentality natin. Yun nga eh. Hindi na nga iba. At syempre, yung perang pinahiram nila sa inyo ay pera pa rin nila na pinaghirapan. Okay, kung saan man nila nakuha, wag niyong iisipin, alam niyo yung mentality kasi nung iba, marami namang pautang yan marami namang nagbabayad dyan At isa ka nga doon. Diba? Isa ka nga doon sa inaasahan din nila. Gumagastos din yung mga nagpapautang na yan. Naghahanap buhay, nag-i-invest din. You cannot make them wait and wait na lang. Lalo na kung yung pautang naman na yan ay hindi naman din yung 5-6. Diba? Na kumbaga, yan na medyo mas malaki yung tubo kaysa sa usual. 'Di ba? Kung pinautang ka at konti lang ang tubo, hindi na nga iba sa iyo, tup din mo, 'di ba? Anong tawag mo rito? Tumupad ka na doon sa napag-usapan ninyo. Ganun, hindi wag niyo gawin lisensya, hindi naman iba. Sabi na mare, next month ang usapan, next year na. Oo. Well, hindi naman yun ang ibig kong sabihin, Popoy. No? Ang ibig ko lang sabihin is that could be yung iniisip ni na Sol at ni George. Kaya hinuli nila yung taong kilala nila. Pero kung ako sa inyo mga kamarkada, kung kayo uutang doon sa mga kakilala nyo, ganyan-ganyan, wag kayong magpatay mali siya every time na tinatanong kayo, or better yet, kayo na mismo yung nauunang mag-update doon sa tao na yon na ito, Mars, meron akong konting pera, kaya lang babayaran ko muna kasi yung ganito ganyan, chenes, eme, o kaya pwede ba akong maghulog muna kahit 500 na lang muna, ganyan. Yung kayo dapat, kung sino yung meron, kayo dapat yung, ang tawag dito, yung atat, kayo dapat yung ngarag at ramdam na ramdam yung presensya. Kasi nakakatulong yun para mapanatag yung kalooban ng inutangan nyo. Yung nag-a-update kayo every now and then. O kaya kapag message kayo, uy, kamusta na yung jutangers mo, ganyan-ganyan. Huwag kayong scene zone, huwag kayong nambablock. As in, sagutin nyo ng diretso, aminin nyo, asan yung estado nyo ngayon, magkano yung budget nyo ngayon. Kasi nakakatulong yun para alam mo yun, hindi kayo magmukhang, ang tawag dito, tumatakas, hindi kayo magmukhang galit na sinisingil kayo. Bea, may iba pa. May iba pa magpo-post. Dahil natotoxican dun sa naniningil. Sabihin, Bea, yun nga palang yung hiniram mo, baka pwede ka na maghulog, ganyan, kasi kailangan ko na rin. Sabihin, yun nga, si scene zone ka, tapos makikita mo dun sa post niya, it has something to do with, mga tao talaga di makapaghintay kahit na meron silang makikita mo sa mga post, no?
sa mga post pa nila na parang doon mo pa dadaanin, sagutin mo na lang yung tao. Kung wala kang pera ngayon, huwag ka na magparinig online na parang siya pa yung may kasalanan. Meron kayong usapan na you honor kung ano yung pinag-usapan ninyo. 'Di ba? Kahit, sabi ko nga, kahit na medyo kulang, kakapusin yung bayad mo, magbayad ka kahit magkano. Ayan. Kasi alam mo, Bea, yung mga yan, of course, matatalino naman din yung mga nagpapautang na matitino, yung iba. Ayan, sabi nila, di ba, pagka natapos to, hindi ka makakapag-renew. Yan. Hindi na makakapag-renew. Papaano? Kapag ka talagang legitimate at kailangan emergency, hindi ka na makahiram sa kanya. Paano? Bad record. Nag-away pa kayo. Di ba? Pinahirapan mo siya sa paniningil sa'yo. Paano yan? Pinaringgan mo pa. Yun yung pinaringgan mo pa sa online. Tila. Meron ka, ikaw pa yung naghamon. Ikaw yung nangutang, pero ikaw pa yung naghamon na, itatag ko na ba? Ganyan. Oo, may nakita rin ako. Kaya itatag ko na ba? Chenis. Ikaw Pero nangutang nakahide yung post na yun dun sa pinaparinggan niya. Matapang siya kasi hindi nakikita nung pinariringgan niya. Diba? I really don't get it why. Kasi totoo naman na nakaka-stress kapag sinisingil ka ng utang mo at wala kang pera. Totoo yon. Pero syempre, lalo naman doon sa inutangan mo, na alam mo yun, siya rin naman may pinagdadaanan na pwedeng inaasahan din niya yung pinangako mo sa ganitong petsa para pambayad din siguro niya ng bills or whatsoever. Kaya alam mo yun, wag sana tayong masyadong matapang at makapalang mukha at nagmamataas at nagmamagaling. Alam mo yun, yung mga ganong leveling. Bea, ito. Huwag tayong ganon, utang na loob. Si Leonie Van de Graaf, sabi niya, may nangutang sa akin noon. Hindi na ako binayaran kasi mayaman na daw ako. Yan, yung iba pa. Hindi na binayaran kasi mayaman na raw siya. Alam mo yung binabase kung babayaran ko na ba to kasi okay naman yung mga nakikita kong pinopost niya sa social media. 'Di ba? Meron siyang sasakyan, meron silang may bahay, maayos ang damit. Bakit? Hindi nagbabayad kami ng kuryente? Hindi kami nagpapagasolina ng sasakyan kung meron man kaming kasalanan ba namin kung medyo mas maunlad ang buhay namin sa inyo? Nangutang kayo, bayaran nyo. Ganun yun. At kung sakaling kami magsabi na hindi na mare, hindi na pare, tulong na namin yan sa inyo. Yun, maraming salamat. Di ba? Maraming salamat. Huwag mo nang bayaran. Okay na yun. Di ba? Okay na yun. Di ba? Kung sila yung nag-offer, pero yung ikaw yung mag-offer na, Mars, alam mo ang yaman mo na, hindi ko na kailangan bayaran ka. Ay, hindi. Hindi. Dapat sa kanila manggaling. Sabihin, Mare, mayaman na ako eh. Huwag mo nang bayaran yan. Mas makakatulong sa pamilya mo yan. At sa mga kapritsyo mo. O yung inutang mo sa akin. Sige na, huwag mo nang bayaran, Mars. Do not stress yourself. And let's unfriend each other. Ganun na. Huwag po kayong pala desisyon sa pera ng ibang tao. Kasi ang mga mayayaman kasi hindi po yan nagtatapon ng pera. Yung tunay na mayayaman na talagang pinaghirapan yung yaman nila, no? Hindi sila nagtatapon ng pera kasi kung ganyan lang din naman ang ginagawa nila, hindi sila yayaman ng ganyan. Kung alam mo yon, nagpapamigay lang din pala sila ng salapi. Kasi alam mo po, may kilala nga akong ganyan. Na ganyan ang kanyang reasoning. Na dalawang kaibigan ko yun na nag-utangan sila. Hindi, isa lang pala may utang ko sa isa kong kaibigan. Sabi ko, ba't di mo pa binabayaran yung jutangin ni yung jutangin mo kay Kemerut, Kembot? So sabi niya, di naman siya naniningil, di naman niya napapansin, tsaka dami ng pera nun, ganyan. Yeah, wag ganon. Tapos, naloka talaga ako. Siyempre, hindi siya, mabait yung tao na yon, hindi siya yung parang alam mo yon, parang yung loan shark na kukulitin ka. Ikaw ang mahiya, ikaw ang mismong kumilos na bayaran yung jutang mo, nakakaloka. But kaya may mga ganyan thinking yung mga tao. I really don't understand. Pero alam syempre, mo, sa mga nagpapautang din, wag naman kayo yung parang nagpapaka-Diyos na rin kayo. 'Di ba na parang didiktahan nyo na yung tao at nakakaawa na at ipapahiya, please, wag naman din ganun. Maging makatao pa rin tayo. 'Di ba? Sa paniningil. Yung iba, kahit if you think they deserve it, 'di ba? Tayo pa rin yung lumugar doon sa sa mas maayos, 'di ba? Bigyan pa rin natin sila ng dignidad. Kung hindi lang rin naman talaga bastos mga kausap, 'di ba? At nakikiusap ng maayos, bigyan natin yung dignidad ng mga tao, 'di ba? May mga anak 'yan, may mga kakilala 'yan.
Pero po, may tinatanong si Seryo, nakita ko lang. Sabi niya, tip naman, paano maningil? Paano ba maningil? Seryo, depende kung sino sisingilin mo eh. Seryo. Kung ang sisingilin mo ay ako, huwag kang magulo. Yan. Yun lang masasagot ko sa'yo, Seryo. Kung ang sisingilin mo ay ibang tao, sige. Kulitin mo. Yun lang yun. Thank you, Seryo. Paano mo maningil? Ayan. Pero maraming salamat po sa inyong mga komento, sa inyong mga reaksyon, sa inyong halos kwentuhan na ang dating dito. Bea, bati mo nga itong si Joe Cesar Relocano. Ito ang nag-aalaga ng ano ko eh. Saan? Sa YouTube ko siya. channel? Andyan sa Facebook. Ano pangalan? Si Joe Cesar Relocano. Gandang-ganda sa'yo, Bea. Bakit? Teka lang. Ayan. Puro mga lalaki kasama sa trabaho niya. Ito, si Joe Cesar Relocano. Maulan na tanghali. Ang lakas na ng ulan. Dyan sa may inyo to, malapit sa inyo. Oo, sa amin yan. Joe Cesar Relocano. Hello sa yan ang Joe pinagkakatiwalaan ko sa paglilinis paminsan-minsan ng sasakyan, motorsiklo, ganyan. Ang liit ng katawan yan, Bea. Gano'ng kaliit? Ang liit ng katawan ko kapag tinabi mo ko sa kanya, nagwe-weights yan eh. Kaya mabait ako dyan. Teka lang. Kaya mabait ako dyan. Baka bigla na lang akong bit-bitin yan eh. Si Cesar. Sarsi! Hello si Sarsi. Ay, oo nga. Parang hindi mo babanggain. Oo. Hindi. Mahirap biruin ng yan, suntukan. Pero mabait kasi. Ang bait niyan. Ayan, pero ito talaga ang dapat ninyong abangan din mga kapamilya. No? #Dear MOR, hoy mare, hoy pare. Ito ang ating pagsasama-sama naman ng kwento natin tomorrow. Meron tayong patikim. Ngayon pa lang. Ano nga ba ito? Ngayong Webes sa Dear MOR. Sana nga hindi na lang eh. Sana hindi na lang kita hinabol. Nagmukha lang akong tanga dito sa mall. Ang dami nakatingin oh. Alam mo, kung ayaw mo talaga maniwala sa akin, bahala ka. Sa totoo lang, Janine, disappointed ako eh. Hindi ako makapaniwala ang ganun kalit ang tiwala mo sa akin. Na mas naniniwala ka pa sa taong hindi mo kilala kaysa sa akin na matagal mo na nakakasama. #Dear MOR Bookingan. May booking. May booking? May booking? Booking ba yun? Ano ba? Booking. May booking ka na ba? Bookingan. Kapal. Ay, nako, mga kapamilya, malaman na mabubuking natin kung ano nga ba ang kwentong bit-bit ng isang parte ng kwento bukas. Basta tututo kayo dito sa YouTube, dito sa Facebook, sa ating live stream. Thank you so very much. Kaya naman sa ngayon, ingat po kayo. Majulanis Morissette ng bonggang-bongga. Ano yun, Boy? Ano nangyari po? Ano nangyayari sa'yo? Natabig mo, no? Natabig mo? Oo. Mag-iingat po kayo kasi malakas na ang ulan. Yung gusto mong sabihin po, magdala ng payong or better yet, stay at home, stay at your workplace, huwag munang bumiyahe habang malakas pa ang ulan. Yun na. Huwag kayong magpabasa. Yun lang. Huwag po kayong magpabasa. Keep yourselves dry. Keep yourselves safe. Katulad po ng lagi namin pinapaalala dito. Nakasama nyo nga po kami. Ako po si DJ Popoy. That's my Guapopoy. Gorgeous B, Bea Bells. At yun nga po paalaala namin, you stay safe, stay healthy, stay dry, stay in love, and stay happy.